Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para muling ipakita ang kanilang masidhing pananampalataya at debosyon, libu-libong deboto ang nasa Maynila ngayon para sa taunang pista ng Poong Jesus Nazareno. Pero itong isang nakilala namin mula Cavite, nakikiisa sa pamamagitan ng pagpinta. Sa araw na to, muling napuno ang mga kalsada ng Maynila ng libu-libong mga deboto para ipagdiwang ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Isa sa mga deboto ang pamilya ni Nathaniel mula General Trias, Cavite. Bata pa lamang po ako ay dinadala na ako ng aking mga magulang sa Quiapo Church at doon po nasaksihan ko yung taunang traslasyon. Habang lumalaki po ako at ngayon po ay isang ganap po akong santero o kamarero na nangangalaga ng mga poon, mas lalo pong napalapit yung debosyon ko sa Poong Nazareno. Pero iba raw ang paraan ng pagpapakita niya ng pananampalataya sa poon. Hindi man daw siya nakasali sa prosesyon. Dinadaan niya ito sa pagpipinta ng mga imahe ng traslasyon. Naisipan ko pong ipinta yung sinang traslasyon panahon ng pandemic noong nakansela yung taunang traslasyon. In my own little way, maraming natuwa at maraming nabuhay ng loob na kahit man lang sa pintang larawan nakita nila yung scene ng traslasyon. Nitong nakaraang taon naman, gumawa si Nathaniel ng mas malaking obra na pinamagatan niyang Agos ng Pananampalataya. Kaya ko siya pinangalan ng Agos ng Pananampalataya dahil gusto kong ipakita yung dagat ng tao at libo-libong, actually milyon-milyong taong dumarag sa tuwing traslasyon. Nakasuot po sila ng maroon at dilaw, sumisimbolo sa kulay ng Nazareno. Isang way po ito ng pagpapakita ko ng aking devotion. Then at the same time, naniniwala ako na through time, ang art po ay lagi po nating masasaksihan. So it will always remind us of the events na tulad ng ganito. There is such thing as vibration. Hindi tayo puro material. Meron tayong vibration sa katawan na nakukuha mo ang communication mo, lalo't higit, meron kang medium. May ibang dating lalo kung ikaw ay nananampalataya. Kaya ito, kung tatanungin natin, ano ba simulain? Pananampalataya. Pananampalataya at pagbibigay ng pag-asa sa lahat ng pagdurusa sa buhay. Yan ang simulain yan. Hanggang sa ngayon, tutuloy. Pero alam niyo ba kung kailan at paano nagsimula ang debosyon ng napakaraming Pilipino sa Poong Jesus Nazareno? Kuya Kim! Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na pinaniniwala ang mapaghimala ay dumating sa Maynila dala ng mga paring Recoleto mula Mexico 1606. May paniniwala na kaya raw itim ang imahe na ito ni Jesus dahil na-damage daw ito ng ang galyon na nagdala rito sa Pilipinas ay nasunog. Pero ayon sa isang eksperto, naging itim ang imahen dahil gawa raw ito sa isang dark colored na kahoy na kung tawagin ay meskite. Mula noon, naging tradisyon na ng maraming Katoliko ang dumalo sa taunang traslasyon. Ang mga pinakamatagal na prosesyon na umabot na mahigit 22 hours nangyari noong taong 2012, 2017 at 2018. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.